Bakit ginagawa ni Canada yan? Ay, di ko alam ko yan. Ginagawa ko palang kahoy na truck before ng kabataan. Nagnanakaw akong tsinelas, gulong. Nakikita ko. Umiikot-ikot pa yung steering ko kasi binubutasan ko yung pinaka-chassis niya, gumagawa ng kahoy. Ito pala yung magiging trabaho ko ngayon, isang trucker. Guys, nasa border na ako ng Amerika, ng Canada. Print ng ECE, ECI. This guy's in love with you, pare. Not available. There we go. Print. Time to go home. Dumaan ako dito sa duty free sa Pimbinan. Nagkataon naman na maraming sale na pabango, no? Yung mga perfume, $99, $3 for $99 US dollar. So dahil mamaya ako papakita sa inyo.
So pag nagtitesting ako ng mga pabango dyan, hindi naman ako mahilig pabango eh. Yung binili ko para sa aking wife at saka sa aking dalaga. Kasi gusto ko laging mabango yung aking wife at saka aking dalaga. So pag kumukuha ako ng tester, sinusulat ko yung pangalan. Ito Hugo Boss. Ito mabango, sobrang bango. Ito yung tinatawag na Gold Rush. Okay. Ito naman CK. Ito naman ay CK. Ang bango din. Kami mabango dito sa ano. Ito yung Obsession na panglalaki. Obsession. Oh my God. So kaya ko sinusulatan ko kasi baka next time may magustuhan yung aking lalaking anak, alam ko yung bibiling ko, di ba? Ito yung Davidoff. Maganda, mabango din. So tatago ko siya. So ilalagay ko sa aking wallet para mabango yung aking wallet. So now, yung Gold Rush, guys, yung Gold Rush, ang bango. Ito yung hitsura ng Gold Rush. Paris Hilton Gold Rush. Super bango na pambabae. Oh, inamoy ko. Karton pala. Gold Rush. So, ang binili ko, dahil dalawa na lang natira, $3,499. So dalawang binili ko. Dalawang Gold Rush na pambabae. Paris Hilton. Isa sa aking wife, isa sa aking dalaga. Pasalubong ko sa kanila galing sa Amerika. So magtatanong ko, nasan yung isa? Kasi sabi mo $3,499. Hindi naman ako mahilig sa pabango, pero bumili na rin ako para sa aking sarili. Hugo Boss Dark Blue. Ang price niya around $45 yung price niya. Itong Gold Rush around $70 ang isa, Canadian dollars. So nakatipid ako doon sa tatlo. $3,499 plus yung discounted pa namin dahil kami ay mga truck driver, mga commercial driver, meron kaming discount sa duty free. So meron akong tatlong pabango para sa aking dalawang babae sa buhay, si Mackenzie at saka si my wife, and then para sa aking sarili. Anyhow, tapos na ako dito. Pupunta na ako sa Canada border para pumasok na ng Canada. Siyempre, papasok ka naman talaga ng Canada dahil Canada border. Turn right on West Stutzman Street, then take the second right. In 600 meters, turn left on Highway 75. Jason! Kapatid niya, no? Yan, Michael! Sus! Message kita nag-go ka na pala. Hindi ko napansin. Ikaw pala! Asan brother mo? Brother ko? Bumiyahe? Pauwi na ako, uli. Okay. Kita tayo doon. Hello, sir. How long were you in the U.S.? 5 days, sir. Where did you pick this load up at? I pick up this load in Moline, Illinois. Any purchases back with you? Yes, tobacco 1 carton and I get 3 fragrance here. Any alcohol, firearms, or weapons with you? No, sir. And is that the only tobacco products you have with you? What's that? The carton, that's all you have with you? Do you Yes, sir. Just 1 carton. Yeah, and I see more on your steering wheel. Oh,
Yeah, this is the old one. Those are the only ones you have left kicking around. Yeah, yeah. Enjoy the rest of your day. Thank you, sir. You too. Have a good weekend. Timbangan, timbangan. Merong isang, kung naalala niyo yung na-interview ko doon sa Chamberlain na owner-operator, dumating dito na 17 years old. Nandito yung brother niya, si Jason. Ito talaga yung contact ko or na-add ko doon sa 360. Si Jason nakikita ko. So ngayon lang ulit kami magtatakbo after ilang taon na set up na gusto niya makipagkita, makipag-meet. So ngayon, i-interviewin natin siya ngayon. Makikita niyo ngayon si Jason, owner-operator sila dito sa Stenbach, Manitoba, Canada. Ayun, umikot sa likod. Ito yung magkapatid na may mga sariling truck. One call. Guwapo ng truck. Ha? Ha? Ba't mo binabalik ko yan, Jason? Sa wakas. After ilang ano. So ito yung kapatid dito, nakausap ko na sa Chamberlain. Kasama yung ano, di ba? Yung Pamilya. Sino mas matanda? Siya. Yeah? Bata ako. Mas matanda ka, ilan taon mo? 24. Guys, 24 years old, may sariling truck. Nakakuha lang nung July 10. Ha? July 10. This year? Oh. So nung nag-drive ka, tin mo yung kuya mo. Nung una, livestock. Livestock ako sa Steve. Di ba nag-US na kayo? Nag-US? Oh, tapos nag-decide si Patay Kuya. muna natin. Patay mo. Para, On duty ka. sige. Mga ano lang tayo, mga saglit lang tayo. Nag-livestock ako ng 7 months. Pero nung una, ang plano namin ni Kuya. Livestock, Steve's. Oo. Doon ka kumuha ng license? Hindi. Paano ba? Yung ginawa ni Kuya sa government. Government fund. Government din na. Magkano? 9.3 yata. O, di ba? Sabi ko sa inyo na makakuha ng government fund pag PR, PR. Tapos citizen. ang ginawa ko, nagtatrabaho pa ako nung nag-apply ako eh. Tapos pinahinto ako ng Service Canada kasi mag-aaral na. Naka-EI pa ako. So habang nagtitraining ka, naka-EI ka. Binabayaran pa ako. Binabayaran ka habang binibigyan ka pa ni Canada ng 10,000 ng almost 10,000 Almost para 10,000. sa tracking. Bakit ginagawa ni Canada 'yan? Di ko alam. Madami kailangan, sabi nila sa akin, dahil kailangan nila mga driver talaga ngayon. Magtataka ka, only in Manitoba province, yun din nasabi ko doon sa brother niya eh. Only in Manitoba na bibigyan ka ng isang probinsya ng Government of Canada, ng Government of Manitoba na $10,000, $500,000 guys, almost 500,000 para lang mag-training, para makakuha ka ng lisensya para dito sa truck na ito. Kasi bakit? Kulang tayo ng driver ang Manitoba? Nung last Kuya, 3 years ago, ang alam ko, ang kailangan pa nila almost 9,000 na driver. 9,000 na driver. Saan tayo maghanap ng 9,000 na driver? Pero this past few years parang nag-iba sila ng ng plano kasi may mga driver na magkukuha tapos di rin nakapasa, hindi rin magdadrive. Tapos yung kaibigan ko na nasa highlight ngayon, ang ginawa niya, siya muna parang may upfront, may binigay siyang pera sa Government? Oo, tapos binalik din nila nung nakapasa siya, nung alam nila nagtatrabaho na. Oo. Kasi mayroon akong natulungan before. Andiyan natulungan na, bigyan ko ng suggestion na kasi gusto mo mag-drive ng asawa. Nung makakuha lang ng lisensya, binigyan ng 10,000. Nung makakuha ng lisensya, hindi nag-drive yung asawa. Parang na-discourage doon sa mga sinasabi ng kamag-anak ko, ba't ka magta-truck driver? Ang daming nahuhulog na truck, bumabalik na during winter time. Na-discourage yung utak. Nakakatakot pala. So,
gumamit siya ng pera ng government, 10,000. I don't know if kinuha uli ng government, pinabayaran uli yung 10,000 kasi hindi siya nagtrabaho eh. Yung tax refund yata, yung gagawin nila parang unti-untiin nilang kunin. Unti-untiin. Oh. Ganun yata yung ginagawa. Pero di ko lang po sure ngayon. So yun nga guys. Ang Manitoba, hindi niyo masyadong kilalang Manitoba, di ba? Pag tinanong saan ka sa Manitoba, Steinbach. Saan ba yung Steinbach? Wala nang kilala eh. Pero pag tinanong mo, Calgary, saan yung Calgary? Alberta. Pag sinabi mong Vancouver o British Columbia. Pag sabi mong Toronto, Ontario, kilala eh. Pero only in Manitoba, again, only in Manitoba, yung probinsya ng Manitoba, binibigyan yung mga individual na gustong mag-truck driver. Merong fan. Kagaya niya, nakakuha siya ng fan. Ako, hindi ako kumuha ng fan kasi challenge ko yung aking work of pagiging driver. Gumastos na akong $1,000 mahigit. 1,250 like that. So hindi ako kumuha ng government fan. Sila, nakakuha sila ng government. Pati yung brother mo, di ba? Hindi lang sila, marami yung mga naging truck driver na dito sa Winnipeg. Si Lan, sino pa ba yung mga naging truck driver? Si Rostan, nakakuha sila ng government fund. So only in Manitoba. Si Manitoba lang merong fund na pag gusto mo mag-truck driver, wala siyang pag-aalinlangan. Okay, maghanap ka ng company. Maghanap ka ng letter of acceptance na may after ng iyong training, merong tatanggap sa'yo na company as a new driver, di ba? Yung letter of acceptance ko dati, Cottonwood eh. Cottonwood, yung flat deck. And grains. Grains. Tapos Yeah, yung yellow. Parang puti rin sila. Puti, Sa Steinbach din. Kaso, naisip ko na laging hindi sila hiring noon kasi wala pa akong US visa. Pero kumuha ka ng letter of acceptance sa kanila. So yun ang kailangan, letter of acceptance, then pupunta ka ulit doon sa government or what? Punta ko na sa government, may ipakita mo na may letter of acceptance ka na. Tapos sila pagkatapos ng training mo, meron kang papasukan. Tsaka maganda ron, papapiliin ka pa kung anong school ang gusto mong puntahan. Narinig nyo, mamimili ka. Gusto ko sa first class, gusto ko sa United. Pero ang United ngayon, mga tracking school, sila na mismo magpo-provide ng 10,000. Tatawag ka lang, parang sila na mag-aasikaso lahat ng papel. Basta doon ka mag-training sa kanila. Ako noon, habang nagtitrain ako may bi-weekly akong natatanggap din pang Guys, nagtitraining ng tracking, binabayaran pa ni Canada. Nagsasahod pa ng EI. Ibig sabihin ng EI, emergency insurance. Pag mawalan ka ng trabaho, meron ka pa ring sweldo dito, di ba? Kasi ang nila noon, pinakwit ka sa trabaho mo mag-aaral ka kaya tinanong ko yung supervisor doon sa Service Canada kung pwede ako mag-EI. Sabi niya, allowed ka mag-EI kasi pina-quit ka namin at magta-tracking. So si Service Canada mismo ang nagsabing mag-quit. Mag-quit ka. Service Canada. Tingnan nyo. Only in Canada guys. Only in Canada. Only in Canada. Kailangan talaga ng truck driver but I don't know if ganun pa rin kailangan. 9,000 sabi mo? 9,300 lahat. 9,300. Kasama na yung book. Kumpleto na yung 6 weeks. Oh my God. 6 weeks na mo. Tapos yun, kasi dahil din kay kuya. Si kuyang nauna mo, di ba? Pero bakit isipan mo mag-tracking, Jason? Parehas kami ng reason, Tito Jingo, Walat. Ha? Kasi po nung pagdating namin dito, ang una kong power mechanic. Nagmekaniko ka? Kaso nung inopen sa amin ni Tito Jingo Walat tong tracking, kasi nauna kami sa kanya dumating, pero nauna siya mag-tracking. Tapos nalaman namin yung libre. Nauna si kuya kasi noon una umuwi yung tatay ko sa Pinas. So ako muna nagdadrive kay mama. Nung okay na lahat, pumalik si papa. Ayun na, yung parents mo nandito? Tapos Steve muna. Steve Livestock Pero muna. anong trabaho mo pagdating dito? Ako sa barn, High Life. High Life? Oo. Oh my. Kasi yung mama ko, binigyan sila ng acceptance yata nung nasa Pinas pa kami na magtatrabaho. Sinong nauna? Yung parents mo? Sabay-sabay kami. Sabay kayo lahat? 2014. So ang kuya mo dumating dito 17, pagkatanda ko 17. Ilang taon ka nun? 14 years old dumating sa dito. Ilang kayo? Tatlo. Tatlo kayo magkapatid? Opo, tapos yung panganay nahuli muna, nag-aaral. Ngayon nasa British Columbia na yung panganay namin at trabaho. 24 years old. Bagong truck. Hindi lang bagong trailer pero brand new ang truck. Magkano? Maabot ako ng 245. Pero ganda. Pero dahil walang down payment, tinulungan lang ako ng company. Saan ka kumuha? Winnipeg? Sa mismong company ko. Okay. Tinulungan nila ako. Sila nag-upfront pero ako Guys, baka hindi nyo pa nakita ang itsura ng Volvo. Kagaya kay Manlalakbay Biyahero. Ganito rin. Pinapanood ko yun. Si Manlalakbay Biyahero? Parehas kayo ng truck eh. Anong 2023? 24 na. 24 na to?
I-shift? Ay, yung sa... I-shift. I-shift pa yun? Yeah, I-shift yan. Hindi yung pindot-pindot. Hindi yung pinipin. Yeah, I-shift. Ayoko yun eh, kasi pag nagda-downshift ako eh, Oo, kapipindot ka. Ito Yung na I-shift kasi, meron siyang sa gilid. yung lever na down, 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 up, 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 di ba? 760 yung ano niya. 760 to? Oo. Hindi siya 780. Mas malaki yung 780, di ba? Yung pinasusunod yata dito, yung pinamala 860 na yata. Ay, 860 na. Yung pinakamalaki. Mas malaki yung cab. Ito yung ano, sabay-sabay sila dumating nung tatlo namin truck doon sa one call. Tapos sinan nila, binigay nila sa akin. Wow. Siya na, naging... 24 years old. Di ko alam truck kung ako yung driver. pinakabata pero na owner operator. I pero think di ko so. alam. Hindi ko lang wala. Yeah, I think so. Siya ang pinakabata na... Isipin ko lang. Si Melvin, 25. 24 ka ngayon? Si Melvin, 25. Si Terence, 20. Hindi ko alam ilang taon si Terence. Yung na-interview ko before. Kasi laki mo rin si Terence eh. Hindi ko Nag-apply lang sa ba, film. hindi ko naman Pero siya, 24 years old, may truck. bata pa kami kuya, may kaibigan ako na mahilig din sa truck. Nagtatrack siya sa Pinas ngayon, ini-encourage ko siya pumunta rito. Pinoproblema niya, IELTS niya. Sabi ko, ang problema niya, mag-aral ka, madali lang na matuto mag-English eh. Oh my. Ano siya, John Antolin ang pangalan niya. Nung bata kami talagang yung mga notebook namin, hindi kami nag-aaral. Hindi, ako nung maliit pa Drawing guys. ako eh. Maliit pa ako. Ngayon ko lang napagtanto lahat na yung mga ginagawa ko palang kahoy na truck before ng kabataan. Nagnanakaw akong tsinelas, ginagawang gulong. Nakita ko Umiikot-ikot pa yung steering ko kasi binubutasan ko yung pinaka-chassis niya, gumagawa ng kahoy. Ito pala yung magiging trabaho ko ngayon, isang trucker. Kasi nagnanakaw ako ng tsinelas before para gawing gulong. mga beach walk, mga ganun. Oh, mga Spartan pa nun. Spartan. Saka Rambo. Matitiba yun. Yeah, ginagawa ko ng truck, ginagawa ko ng ulo. May chassis, may trailer. Ang trailer pa niya, may umiikot talaga ng trailer. May spring. Spring ride yun. Yung batalya ba yun? Tawag Oh, nila parang doon. iikutin mo tapos bakal, tutusok mo doon sa chassis sa parang mulye. Gaganyan, lalagyan ko ng troso. Oo. Ito palang magiging trabaho ko yan, isang truck. Eh ganun din ako, nung bata kami, yung mga notebook namin ko yan. Puro drawing ng truck yan, kasama ko yun, yung si John Anthony. Ito talagang ito talagang linya siguro nakalaan sa'yo, Nakakalaan no? siguro. So, kumusta naman tracking? Nagustuhan mo ba? Eh, so far so good naman sa akin. Freedom. Kahit may winter, wala na akong problema masyado sa winter. Basta alam mo lang yung truck mo, alam mo yung daan, huwag kang padalos-dalos eh. Yeah. Take time mo lang, dadating ka rin naman sa pupuntahan mo kahit mabagal Yeah, ka. tama. Huwag ka lang rush. Take time kasi matatapos din naman yan eh. Hindi naman forever, matatapos din yan, dandahan lang. Especially sa akin kuya, drive-an. So Hindi sila nagmamadali. wala siyang appointment time. Wala siya. May appointment time naman, pero alam naman nila na from Canada eh. Di mo naman alam yung Yeah. tatag. Yung may-ari ng One Call, kasi yung may-ari ng One Call, family oriented din yan eh. Canadian? French o Canadian. Tapos yung isa Russian. Yung isa, Bakit one call? Isang tawag lang. isang tawag lang. Isang tawag. Hey, Jason! Illinois. Yes, sir. Yung nagpartner kasi sila. Dati din silang Steve. Nagpartner sila. Yung isang partner niya, almost 15 years, 20 years sa tracking. Tapos yung isa naman, almost 15 years sa dispatch. Nag-combine sila. Kaya yun, nag-ano sila. Wow. Ang galing nila magkapatid. Talagang yung kapatid mo pula yung sa kanya, di ba? O maroon ba yun? Maroon. Maroon. Oo. Sa kanya naman blue. Matagal kasama namin siya sa Life 360. Ngayon, I think nag-PM ka sa akin, no? Sinama ka namin sa Life 360 tracker. Hindi kami magtagpo-tagpo pero 40 minutes lang kami. 45 minutes from Winnipeg, Steinbach. Ngayon, kanina doon sa border tumabi. Nakita mo ko sa 360? Talagang naano ko sa si Kuya Marco ngayon kasi alam ko ang crossing mo lagi either Friday, Saturday. Yeah. Eh nag-ano lang ako sa cellphone ko. Saan si Kuya Marco ngayon? Nakita ko nasa ano ka sa gas truck. Gas truck, yeah. Kaya mini-message na kita. Open na tong truck ko ngayon. Binilisan ko ng kaunti. Nakita ko nag-move ka. Open na? Buti naabutan niya ako kasi kanya tumabi sa akin. Jason, itong kapatid niya ano? Ano pangalan ng kapatid mo? Yan. Si Jan, yeah. Nandyan sa link nasa baba, sa description ko yung video na kausap ko yung brother nito na pumunta ng Edmonton na pang-abot din kami sa Chamberlain, Saskatchewan. May gusto kayo shoutout? Ay, si Kuya lang din. Ay, hindi. May mga kaibigan din akong driver. Nasa Steve ngayon. Mga Pilipino? Mga Pilipino. Bago? Hindi, matagal na. Matagal na. Sila Kuya Kenji, Panganiban, Joe Paro. Yan. Joe Paro. Tapos si
Emmanuel Rabanera, Kuya Danny Bagang, kung kilala mo yung taga Winnipeg din yun. Oh. Tapos yung pinasasalamatan ko si Tito Jingo Walat sa si Kuya. Siya talaga nagmulat sa inyo about sa tracking. Hanggang nauna siya mag-owner operator, tapos Kasama niyo sa one call ngayon o si Steve? sa High Life siya ngayon. Sa High Life, yung sa ano? Oh, yung Livestock. nung nasa High Life ako, nang nasa High Life siya, talagang inaano ko bago ko kunin to. Nag-usap kami, Friday na yun, minom kami nun eh. Inano ko, breakdown ko yung mga monthly ko dito, yung mga ano. Talagang tinuturuan ka niya. Tinuruan niya ako. Oh. Kaya yun, nung kinausap ko yung may-ari, sakto naman, parating na yung mga truck nila. Nabigyan ka ng isa. Hindi na ako naghintay. Pero hinintay nila tong mga truck na to almost 1 taon dahil sa short Ano to siya? Ganito talagang kulay or ganyan talaga kulay. blue? Ang ganda lang kasi kadalasan lumalabas ngayon mga puti, di ba? Basic yung mga natural na kulay na ano. Sakto naman nung kuya, nung nagplano silang magpalit ng color, blue kasi puro puti kami, yung mga truck namin. Pero mas maganda siya tingnan, blue. Kakaiba. Naghintay sila ng almost 1.5 years sa mga truck na to. Tapos tinimingan ko lang na nung parating na yung mga truck, nagsabi ako na gusto ko mag-owner operator. Binigay nila to. Nice. Isang buwan lang eh, isang buwan lang ako naghintay. Ngayon kasama na siya sa mga businessman dito sa Manitoba. Batang businessman. Businessman to guys ha, kasi business long tracking. Business yan ang tracking ngayon. Businessman to. 24 years old. Kalain nyo? Dito nag-tracking sa Manitoba, sa Canada. Walang experience sa Pinas, right? Kasi 14 years old ka dumating dito eh. Anong hinihintay nyo? Canada na. Guys, tapos na kaming mag-usap ni Jason. Nakalimutan ko pala tanong ang apelyido ng batang ito. Uy, kalain nyo? Bata no, 24 years old. May sariling truck. Ako wala akong sariling truck. Yun ang mga businessman. Marami yan sila dito sa Manitoba. Hindi lang sa Manitoba, sa Alberta, mga business. Kasi pag may sarili kang tracking, business yan. Nakaka-amaze, no? Ang babata ay yung pananaw nila sa buhay ay mataas na yung pananaw nila sa buhay. Ngayon, sa tracking pa, napakaganda ng kita. So anyway guys, daghang salamat. Medyo mahaba yung naging video namin ni Jason. And tatapusin ko na tong video na ito para makauwi na rin kami at para matapos na rin kayo. Sayang yung load. Pasensya na rin yung mga load. So daghang salamat sa inyong pagtanaw, sa inyong suporta sa channel. Daghang salamat. Pag-amping mo permi. And as always, until my next route, keep safe and keep on tracking. Oh, heart? Yeah, look at that. Oh, ang ganda. Yan mo sa kamay mo. No, here. Ay, may may pelo. Mabango. I told you.